Mayor Baste Duterte, posible nga bang hulihin at idamputin ng mga kapulisan dahil po sa kanyang mga naging pahayag laban po sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no, dahil ito nga pong nakaraan ay nagkaroon po no ng isang titipon-tipon ito pong grupo o bagong grupo po netong sila Mayor Baste Duterte na tinatawag nilang Rage Coalition mga babayan. Okay, at dito ay meron po siyang mga mabibigat no na mga sinabi no dito po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong natin dito ito po ba ay pasok mga babayan sa pagbabanta at posible bang hulihin o damputin etong si Mayor Baste Duterte ng kapulisan o ng mga sundalo? Okay, so yan po yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At lagi nating hiling, 1 view, 1 like po sana dito sa ating mga video uploads mga kababayan. Okay, so shoutouts na rin no sa mga subscribers at followers natin dyan mga babayan. Okay, so bago natin umpisahan yan, ako po ay nagtataka. No? Dito po sa panibagong grupo na kanilang binuo o coalition mga babayan. Ang sabi po dito mga babayan, ito pong grupo na to, no, ay tinatawag nilang Rage Coalition. No, yan po ay abbreviation mga babayan. Pero ang meaning daw po niyan ay Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Okay? So ako po ay nag-iisip, alos magdamag ko po itong inisip mga babayan. Kasi hindi ko makita kung nasan yung letter E do sa Rage. Maisingit lang ba? Sabi reform, yan, yung R, no? Sige, tanggapin natin yung R, no, is reform. Yung A is alliance for good governance. So, dalawang G yan. Isa lang yung G dito. And accountability. So, nawala na yung E. Baka ano to, accountability, mga babae. Pero kung titignan natin, ang talagang ano nito is ragak, mga babayan, no? Ragak, no? R-A-G-G-A-C. Hindi po siya Rage Coalition, mga babayan. O kaya, kung di sasama yung coalition, ang tawag dito ay Raga. Raga Coalition. Tek na yan. Raga, no? Parang ano tawag natin dito? Parang reggae, mga babayan. Kahit i-reggae mo to wala rin yung letter E Sino ba gumawa nito? No? Kutusan nga yan, kutusan. Okay, so ito, panoorin natin itong balita na to mga babayan. Alright? Let's go. Binanatan ni Mayor Baste Duterte ang Marcos administration. Grabe, kasabay ng paglulunsad ng Rage Coalition. Diba? Maglulunsad na lang sila ng Rage Coalition, binanatan pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw mga babayan, no, ang tanging focus o layunin ng grupo na ito, no, ay banatan o siraan o tirahin yung ating administrasyon, mga babayan. Yan yung nakikita nating pangunahing layunin po no, ng koalisyon na itinatag ng mga taong ito. May welta naman dyan ang Malacanang. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Grabe yung pahayag na yan, mga babayan, no? Kung napanood nyo yung video niya na in-upload ko kahapon, no? Ang haba po niyan. Ang dami nilang binanatan, no? Na ang dami nilang sinabi na banat laban sa ating administrasyon. At ito yung isang matindi dyan. No, yung ulo daw po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No, ang gusto nila. Yeah? So anong ibig sabihin nun mga babayan? Kasi pagka in literal, no, na kapag ganyan po sinasabi natin, no, parang meron pong halong pagbabanta.
No, yung mga ganyan, no, kunin niyo yung ulo ng tao na yan, 'di ba? Ganyan eh. 'Di ba? Ganyan yung ano eh, parang pahiwatig nitong salita na 'to. Meron po kaya yung kaugnayan doon sa mga kumakalat, mga babayan, at saka yung video ni Sara Duterte na kung saan, no, kasama po doon sa kaso ng impeachment niya, yung pong pagbabanta o threat sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Yung sinasabi nila na may kinausap na raw po na assassin para tirahin po yung ating Pangulo, First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez. 'Di ba mga kababayan? So ito po kaya ay konektado doon sa pahayag ni Sara Duterte. At kung yan po talagang kung titignan natin mga kababayan, parang isang malinaw po, no, na parang pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At kapag nagbanta po kayo ng ganyan, posible po, no, na hulihin o kasuhan yung mga ganitong klaseng tao, yung mga ganyang klaseng pahayag. 'Di ba? Mula umpisa hanggang dulo ng speech ni Davao City Mayor Baste Duterte sa inilunsad na Reform Alliance for Good Governance and Accountability or RAGE Coalition sa San Juan City kahapon, niratrat niya ng patutsada si Pangulong Bongbong Marcos. Yun naman kasi talaga ang nakikita natin mga kababayan. No, na sabi nga natin yun talaga ang magiging layunin ng grupo na to. No? Siraan yung ating administrasyon, mga kababayan, habang gumugulong po yung impeachment ni Sara Duterte, ito po yung kanilang parang nakikita nating layunin. No, siraan yung administrasyon, siraan yun si Pangulong Bongbong Marcos. No, hanggang sa anuhin nila yung galit. Kaya nga rage mga kababayan Rage, galit, no? Parang ang layunin po ng grupo na to, no, ay lalo pong galitin yung taong bayan. No, magalit yung taong bayan sa ating administrasyon, sa ating Pangulong Bongbong Marcos hanggang sa dumating sa punto na gusto nilang mangyari, no, yung magkaroon po ng pag-aalsa ang taong bayan, no, hanggang sa dumating po na mag-aklas yung taong bayan laban sa administrasyon. Sa tingin po ba ninyo magtatagumpay yung mga ganyang klaseng plano pa ngayon? Ha? Sa lawak po at talino ng ating mga kababayan ngayon, mukhang malabo na pong mangyari. No, dahil nakailang plano na sila, no, ng rally, nakailang EDSA na sila, hindi nagtagumpay. Yung rally ng may rally, pinapasok nila mga kababayan para magmukha silang marami, hindi rin sila nagtatagumpay. So mukhang malabo na, no, na mangyari na magtagumpay kung ano man yung plano nila, no, na pagpapatalsik sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang hindi po sila titigil hangga't hindi po umaabot, mga kababayan, ang 2028 election. Hindi titigil yung mga yan, maniwala kayo. Una, inakala raw niya na gustong i-redeem o baguhin ni PBBM ang imahe ng pamilya Marcos sa publiko. Pero Hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Ganito yun. Parang yung pangalan nila, mga kababayan, na sira na rin lang naman, no, parang ganun na rin, sirain na rin nila. Diba? Sira na rin lang yung pangalan ng mga Duterte. Yung tatay nila nakakulong na ngayon sa The Hague. No, si Sara Duterte may kaso. No, umaano yung impeachment ni Sara Duterte. Kung walang tinatago si Sara, bakit hindi niya harapin? So kaninong pangalan kaya ang malinis? Kung titignan natin, mga kababayan, kaninong pangalan yung malinis? Sino ba yung may kaso sa The Hague, mga kababayan, no, na ang kaso ay crime against humanity? 'Di ba? Sino? Hindi ba totoo o tama lang na ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay i-redeem yung pangalan na Marcos, kababayan? 'Di ba? Yun naman yung ginagawa ng Pangulo natin. Trabaho lang ng trabaho para sa ikabubuti ng ating bansa. Pero meron talagang grupo, mga kababayan, na gustong pabagsakin, na gustong sirain yung ating administrasyon, na gustong sirain yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At yan yung nakikita natin ngayon.
Di ba? Sabay banat pa niya ng Alam naman natin sa tatay pa lang yan. Kawatan! Sino ba yung kawatan na tinutuligsa ngayon? Sino yung may kaso, mga babayan, no, na impeachment ngayon? 'Di ba yung kapatid niya, yung Vice President Sara Duterte? May kaso, mga babayan, may kasong plunder, kung di ako nagkakamali, na nakafile sa ombudsman. 'Di ba, mga babayan? So, hindi naman iimbestigahan o hindi naman sasampahan ng impeachment complaint si Sara Duterte, no? Kung wala siyang mga ganyang klaseng kaso. Yung confidential funds ni Sara Duterte na magpasa hanggang ngayon, mga babayan, ay hindi nila ma-explain. 'Di ba? Yung mga tao na tumanggap ng confidential funds na magpasa hanggang ngayon ay hindi nila mailabas. Kung talagang malinis si Sara Duterte, bakit hindi nila harapin yung impeachment complaint laban sa kanya? Para matapos na yung pag-iisip ng taong bayan. 'Di ba? Para matapos na yan. Bakit pilit nilang hinaharap? Yun yung tanong dyan. sunod na pinunterya ni Baste ang pagpapaimbestiga sa flood control scandal. Tinawag niya yung self-destruction ni PBBM. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Tumahimik sila kasi baka tamuhan sila. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Pero giit niya, Wala naman akong... politika lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor Baste. kaya ngayon, ito ang buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Hindi rin daw apektado ang Pangulo sa koalisyon ng mga kaalyado ni Duterte. Ang Pangulo po ay hindi namumulitika. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Ang nakakabahala lamang dito ay ang personal na galit, personal na interes at personal na ambisyon ay gamitin ng taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin Tama. sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. Bukod kay Baste, nagsalita rin ang ilan pa nilang kaalyado para suportahan ng Rage Coalition. Kabilang nga si Batangas 1st District Representative Leandro Levice, Sagi Party List Representative Paulo Marcoleta, Senador Bongo, at ang dating presidente ng PDP na si Senador Robin Padilla. Bagamat layo ng coalition na ipanawagang tugunan ang mga problema ng bansa, kabilang na ang mahal na petrolyo, na isingit sa event ang panawagang Bring Him Home para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bring him home! Una nang sinabi ni Padilla na hindi panahon ng pamumulitika sa gitna ng krisis ng langis, pero may ipinahiwatig siya. Ang tagal ko pong dinasal nito. Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Present in spirit din si Senador Bato de la Rosa na absent sa Senado mula pa noong Nobyembre. Nagbigay siya ng audio message. Hindi tayo papayag na gamitin ang politika para patahimikin ang mga leader na tunay na naglilingkod sa bayan. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili. Okay, so yan mga kababayan, no? So ano po sa palagay ninyo? No, ito po bang grupo na to ay may magandang maidudulot sa ating gobyerno o sa ating bansa, mga kababayan? No, i-comment na lang po sa ibaba yung inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, It's Mobs TV. Peace. I'm out.